spaghetti na walang kalasa-lasa. Yung buko pandan, kulang sa tamis. Mas masarap pa yung luto ko dyan. Wala man lang pa soft drinks. Toxic Filipino culture. Fellow Filipinos. Ito ang topic natin for today's video. Pag-usapan natin. For today's video, medyo mag-discuss muna tayo about mga pangit na pag-uugaling Filipino na dapat nating alisin sa ating dugo. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Bawal yan! Bawal yan! Una sa ating listahan ay ang Happy Fiesta attitude ng mga Filipino. Wala namang masama kung maghahanda ka ng bongga as long as na meron kang budget para doon, hindi yung kinabukasan after ng party wala ka nang makain o wala ka nang pambili ng pagkain. Wala na, finish na. Or mangungutang ka para mapakita o magpakitang gilas sa mga tao na maganda ang iyong handaan. Napakapangit ng attitude nyo, di ba? Sebio, sana pautangin mo muna ako ng 200. Tapos kung maghahanda ka naman lalaitin lang ng mga kapwa mo Pilipino yung handa mo, di ba? Sabado ka. I don't like it. I don't like it. Pangalawa, tinatratong retirement funds ang mga anak. Because under the law. Isa yan sa mga kulturang Filipino na pag nagkatrabaho na yung anak ko, napagtapos ko na ng pag-aaral, pwede na magpahinga. Oobligahin mo yung anak mo na magbigay sa'yo ng pera. Hindi naman kasalanan siguro ng mga anak na mabuhay sila o ipanganak sila sa mundong ito dahil pinagplanuhan niya ng mag-asawa na magkaroon kayo ng anak. Pero hindi dapat gawing retirement funds ang mga anak or i-pressure yung mga bata na obligahin na magbigay sa magulang nila once na nagkatrabaho na sila. Wala namang masama magbigay sa mga magulang natin dahil magulang natin sila or bukal sa loob natin na magbigay sa mga magulang. Ito lang yung sinasabi ko na sa mga magulang na huwag i-pressure yung mga anak nila. Wag. Habang malakas pa kayo, bakit hindi nyo paghandaan na once na magkaroon ng sariling pamilya yung mga anak nyo, kaya nyo rin buhayin yung sarili nyo. Hindi yung aasa kayo sa mga anak nyo na nagtatrabaho na. So, pangatlo naman is Utang na loob, tumawag ka ng mga lalaki. ang utang na loob. Ano nga ba ang utang na loob? Yung bang tutulong ka sa isang tao at manghihingi ka ng kapalit. Which, ang pagtulong is bukal sa loob mo na hindi ka nanghihingi ng kapalit. Pero napakasakit masabihan na wala kang Utang na loob. sumunod. Ito, medyo controversial na topic. Ang Filipino time. Anong oras dapat nag-schedule mo? So, bata pa lang tayo, alam na natin yung Filipino time. Mag-iimbita ka ng isang party o isang event na gintong oras, pero ine-expect mo ang mga bisita mo ay darating na 1 hour or 2 hours late dahil alam mong Filipino sila. Kaya magsiset ka ng time 1 hour early dahil alam mo ang ugaling Filipino. Yung bang parang hindi mo binavalue ang oras. Kaya nga may kasabihan tayong time is gold. Successful people value their time. Kaya respetuhin natin ang oras. Anong petsa? Anong oras? Maaring nakakatawa siya sa mga birthday party, yung mga simpleng okasyon. Pero subukan mong araw-araw malit ng 1 oras sa trabaho. Ewan ko na lang kung matawa ka pa. At sumunod ay compared to others. Usually, medyo masakit to sa mga magulang na kinukumpara yung mga anak nila sa ibang anak na mga kaibigan nila. Yung bang sabihan ka na, Bakit singin po nakagraduate na, ikaw hindi pa? Tingnan mo si ganyan, napaka-successful. Bakit hindi mo gayahin yan? parang nakaka-degrade ng pagkatao na parang ang baba mo kumpara sa ibang tao. Lahat tayo may kanya-kanyang kakayanan o kalakasan, kahinaan. Irespeto natin kung ano yung kakayanan ng ating mga anak o ng ibang tao. Pwede mo siyang gawing motivation pero depende sa tao kung paano nila tatanggapin yun. Kung hirap silang tanggapin yun o tanggapin nila yun na masakit,
Sobrang toxic nun para sa isang tao. At ito, sorry sa mga tatamaan, walang disiplina. In the sense na simpleng instruction ayaw nating sundin o ini-ignore natin. Sa pedestrian lane o sa tamang tawiran, bakit kailangan pa natin maglagay ng ganito? Ganito. O ganito. Diba? Simpleng instruction, bakit hindi natin masunod? Ito nga lang hindi pa natin magawa. Simpleng pagtapon lang sa basura ng pinagkainan mo, hindi naman siguro makakababa sa pagkatao mo. Diba? At ang huling toxic Filipino attitude, napaka-obvious naman kahit saan, social media man, sa trabaho o kung ano man, ang utak talangka or crab mentality. Naghihilahan pababa dahil maglagay ka sa isang butas na maraming alimango. Mag-uunahan yan pataas para makalabas sa butas. Pero pag nakita mo yung mga alimango na nasa baba, sinisipit nila yung ibang alimango para hilahin pababa para sila yung umangat. Bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, may isang taong na-promote, imbis na matuwa ka sa kanyang success, alam mo yun, may mga side comment o may mga chismis na kaya naman na-promote yan dahil sip-sip yan. May taong ang nakitang sumikat sa social media, nag-viral na video, Ano ba naman yung ginagawa niya? Simple-simple lang viral na yun. hindi ba pwedeng umangat ang isang tao dahil sa kanyang kakayanan? Imbis na hilahin mo ang isang umaangat pababa, bakit hindi mo sabayan pataas para pareho kayong umunlad? Di ba? Yan lang yung mga example ko ng mga toxic Filipino attitude. Wala namang masama kung babaguhin mo ang sarili mo. Kailangan lang natin magsimula sa sarili natin para sa ikauunlad ng ating lipunan. So yun lang for today's video. Maraming salamat. Mabuhay ka at mabuhay kayong lahat. Ayos.